Number one. Ayun. So anyway, thank you so much sa mga speakers natin, kay Ralph, kay Sammy, and kay Jomar. 'Di ba, sa mga topic nila. Sa akin, fast lang to. Please bear with us kasi marami kang matututunan dito sa topic ko. Alright, so and then sa mga nandito po, um, take notes, 'di ba? So ito po yung pangalan ko, Jerwin Hoff Peralta. So my name is Jerwin Hoff. So I'm a half German po, 'di ba? Half shepherd, 'di ba? Anyway, ito yung naging track record ko sa negosyo natin. So ako yung magiging trainer niyo as of today. Pero ang topic natin ngayon is about concept and principles. So ito, short lang to. What are the concept and principles ng pagiging successful or pagninegosyo? Ngayon, ang next slide ko is lahat po kasi ng lahat po ng opportunity, school or pagiging empleyado, may tinatawag tayong capital. So from kinder to college, kailangan mo ng capital din, employment din kailangan mo ng capital. So what's our point here? So bakit magbibigay ka ng pera, bakit maglalabas ka ng pera? Is because kahit talaga anong gawin mo, okay, kailangan mo talaga maglabas ng pera. Kailangan mo talaga magkapital. So business, employment, kinder to college, lahat talaga yan. Kailangan talaga ng pera, di ba? So, ang magkano ba ang kapital mo sa trabaho? Sa tingin niyo ba, magkano ba ang kapital sa trabaho? May idea po ba kayo sa mga nandito po? Type mo po, magkano ba ang kapital sa trabaho? Sa tingin mo ba wala ka na bang kapital sa trabaho? Meron po, ito po yun. Ang kapital po sa trabaho is from kinder to college. Bakit? Kailangan po mag-aral ng kinder to college para magkaroon ka ng diploma. Di ba? So para matamag ka pa sa trabaho, ang tanong magkano yung kapital noon? That's around 500,000 to 1 million. Depende sa school. Bakit 500 to 1 million? Kasi pamasahe, tuition fee, projects, uniform, educational tour. Di ba yun ang binabayad ng mga magulang natin before para makatapos tayo ng school? So ang point namin dito, even po sa nag-aaral ka pa lang, di ba, naglalabas ka na talagang kapital. So unless, di ba, sa school kasi naglalabas ng kapital pero hindi ka kumikita. Pero ito'y gagawin mo to, okay, habang nag-aaral ka, pwede mo tong gawin para yung ilalabas mo na pera dito, pwede mo siyang kitain ulit. Ganun lang naman yung kadali. So ang point namin dito, kung sa school nga, 'di ba? Lalo na sa mga parents nandito, lalo na sa mga estudyante, okay? Mas kailangan mo siyang gawin para kumita ka ng pera, 'di ba? So ang tanong namin dito, paano ka ba makakapag-start pag wala kang kapital? 'Di ba? So kasi we've been there before eh, si Sam, si Ralph, si Sammy, si Jomar, even si Krisa, even ako and si head coach Jessica, lahat po kami dito, nag-start kami na walang puhunan. Wala kaming pera na pang-start para magnegosyo. Ano ba ang ginawa namin? Ang ginawa po namin, ito yon. May tinatawag po tayong bush, di ba? Benta, utang, sangla, hingi. So nakadepende po ito sa inyo. Ito ay suggestion lang naman namin. Pero syempre, pag gusto mo talaga may paraan. Pag ayaw, marami talaga siyang dahilan. Benta, pwede ka magbenta ng laman, di ba? Laman, loob. Laman ng bahay mo, kung anong kaya mong ibenta, pwede pagkakitaan, pwede mong ilagay mo na sa negosyo para pag kumita, mas makakabili ka na mas maganda. Pwede ka mangutang. Ang utang kasi may dalawa yan, good and bad debt. Pag nangutang ka na gamit, ihahanda mo, ita-travel mo, bad debt yun. Pero pag mangutang ka po na ininegosyo mo, maganda yun kasi magninegosyo ka naman. Sangla, pwede kang magsangla. O yung boyfriend mo, girlfriend mo, di ba? Isangla mo muna. Pero what's my point? Ang point namin dito kasi maraming ways. Ito hingi. Di ba 11,980? Magkano ang 11,980? That's 12,000 sabihin natin. O dosing tao. Dosing tao, nahingi ka ng tigo 1,000. Mag-text brigade ka sa mga lahat ng classmate mo. Kung hindi 1,000, di kaya 1,000, di tigpa 500. Di ba? 500 pesos na 12, 24 yon. 24 na tao na tigpa 500, mag-text brigade ka, di ba? So ang point namin dito, marami siyang ways. Maraming ways kung gusto mo talaga makapag-start sa pagninegosyo. Lalo na ito, meron pa akong ibibigay sa inyo. Maraming pwede kang pagloanan, business loans in the Philippines, ang dami talaga siya.
'di ba? Ano pang mga GCash, 'di ba? May pwede ka din makapag-loan sa GCash. 'Di ba? Ano pang pwede mong way? Yan, government loans. 'Di ba? Ang daming ways para talaga come up ka ng kapital. Mga OFW na nandito din. 'Di ba? Meron din na isang government na pwede kayong mag-loan. 'Di ba? So ito din yung mga successful na mga tao na galing sa utang. Alam mo ba guys na napag-aralan na kung makikita mo, mag-search ka sa Google, ang daming yumaman dahil sa utang. Totoo yun, nangutang sila para magnegosyo. Meron din ito na din na yung of Robert Kiyosaki. Pero ito si Henry C. Nangutang po siya. Okay, nag-loan siya ng kapital para mag-business. 'Di ba? Si Henry C. siya pa ang may-ari ng SM. Dahil sa utang, yumaman, siya ang pinakamayaman sa buong Pilipinas. 'Di ba? Tapos ito din si John Go Hong Wen. Galing nangutang po siya ng 500,000 sa China Bank para mag-put up ng business. So right now po, he's one of the top 10 millionaires sa Pilipinas. Ito din si Tony Tan Kak Chong, di ba? So nangutang din siya ng 350,000 pesos para makapag-start ng Jollibee. Jollibee right now, para makapag-franchise ka, that's around 28 to 30 million ang Jollibee. Pero galing magkano lang naman ang Jollibee before? That's around 30,000 pesos ang ini-offer ng Jollibee before. Pero right now, dahil sa ginawa ni Tony Tan, 'di ba? Nangutang siya, then right now very successful ang Jollibee. 'Di ba? Ito din si Edgar Inyapsia. Nangutang din siya ng 2.4 million. Right now, amang inasal, binenta niya po ito sa Jollibee, that's around billion. 'Di ba? Imagine mo, galing sa utang, tapos binenta yung naging ano niya, naging concept ng negosyo na kumita siya ng billion. 'Di ba? Ito din ang one of the realization natin dito mga kapatid. Okay, bakit most of mayayaman sa Pilipinas mga Chinese? Bakit? Ang mga Chinese kasi naglo-loan sila for business. While ang Pinoy naglo-loan sila for bagong damit, bagong sapatos, bagong gadgets, pesta, handaan, inuman, 'di ba? Doon tayo kasi um, na culturize. Doon na mindset ang mga Pilipino. 'Di ba pag kumita sa negosyo, ang mga Chinese nilalagay nila ulit sa business. Pero mga mostly maraming Pilipino kasi pag kumikita sa negosyo nila is binibili agad nila ng mga kung ano-ano. 'Di ba? And then ito pa, Chinese malakas ang loob. Sobrang malakas ang loob nila para mangutang, para mag-business. At kumbaga malakas ang emotional nila, emotional intelligence nila or IQ nila na kahit malugi sila, okay lang. Bakit? Kasi nagninegosyo sila na alam nila na ano na pag ginagawa mo, sumusubok ka ng sumusubok, tumataas ang batting average mo na maging successful ka. Kasi ganoon naman talaga yun eh. Pag takot ka magsugal, takot ka mag-take ng risk, ang baba ng batting ng average mo para maging successful ka. Bakit ang raming successful na mga tao is because bakit maraming Pilipino na ano na mahirap, 'di ba? Bakit? Kasi mababa ang emotional intelligence nila. Ayaw nila mag-take ng risk, takot sila ma-scam, takot sila malugi, marami silang duda, marami silang takot, 'di ba? So, pag ganun ikaw, mababa ang average mo para maging successful ka sa buhay. Ang mga Chinese kasi matataas talaga ang IQ nila, financial EQ, emotional quotient nila. Kaya talagang ang daming mangyayman ng mga Chinese sa Pilipinas kasi hindi sila takot magnegosyo. Kahit malugi sila, okay lang. Kasi bakit? Magninegosyo naman sila. 'Di ba? So ganun siya. Ngayon, what's my point? Okay, asset and liabilities. Ngayon, ang mga dapat ikaw na nandito ka is if you're a student or if you're an OFW, dapat mas maintindihan mo yung pagkakaiba ng assets and liabilities. Ang assets, ito yung maglalabas ka ng pera para magpasok sa iyo ng pera. Ang liabilities naman, ito yung naglalabas ka ng pera na walang babalik sa iyo ng pera. Ngayon, you are in this Zoom event right now na we are equipping you financial education. Kumbaga binibigyan ka namin ng binibigyan ka namin ng knowledge about financial. Kasi sa school kasi academically kasi magagaling ka noon academically, but in real world you need financial education for you to succeed. Ngayon, nandito kasi sa Zoom namin, tuturuan ka namin
na gamitin mo, okay? Gamitin mo yung natutunan mo dito para mag-acquire ka ng assets. So that's why kailangan mo talaga gawin yung negosyo na to. Okay, so marami ka pa matututunan dito na you are doing assets. Alam mo ba, asset yung ginagawa mo ngayon. You're investing time, you will do business para in the near future, di ba ikaw naman mag-share ng success story mo dito. Si Sammy, si Jomar, kami dito, we've been there. Katulad mo din naman kami, pero malakas lang talaga ang loob namin na mag-take ng risk. And ginawa namin ng paraan. Di ba? Ito pa yung mga kailangan matutunan. There are 4 quadrants of life. Left side and right side. Kung makikita mo, employment, self-employed, business, and investor. Kung makikita mo to kapatid, okay? Sa left side, law of singleness. Sa right side is law of leverage. Ngayon, there are 4 quadrants para kumita ka ng pera. Pwede ka mag-empleyado, mag-business. Ngayon, mas marami ang nasa employment side. Di ba? Bakit mas marami dito? Kasi mas marami ang nag-empleyado kasi ang akala nila, okay, mas maganda yung empleyado, which is hindi. Di ba? Mas kasi, kung gusto mo talaga maging successful sa buhay, gusto mo makuha yung mga pangarap mo, kailangan mo mag-business. Alam mo ba sa empleyado, okay, ang self-employed kasi ito yung mga doctors, lawyers, engineers, mga self-employed sila kasi no work, no pay. Pag nag-empleyado ka kasi, kung ano yung kontrata na pinirman mo, kung magkano yung kontrata na sweldo na pinirman nyo, hanggang doon lang ang kikitain mo. Ang kaibahan kasi dito kapatid, wages. Sa employment kasi may tinatawag na wages. Kung magkano lang ang pinirama mong kontrata, hanggang doon lang ka lang. Sa business naman, may tinatawag na profit. Ano yung profit na to? Na wala siyang limit. You can earn as much as you want sa pagbibusiness. Wala siyang limit. Ngayon, sa empleyado kasi, pag malaking kinikita mo, like, tingnan mo na lang yung mga artista. Artista, malaking kinikita nila, pero malaki ang tax nila. Ang tax po sa empleyado, 20 to 40%. Habang lumalaking income mo, lumalaki din ang tax mo. Sa pagninegosyo naman po, maliit po talaga ang tax sa pag 3 to 8% yan, according sa ChatGPT, di ba? So, ang point namin dito, kapatid, dito kasi sa employment and self-employed, pag wala ka ng work, wala ka ng kita. Sa business kasi, pag naging-negosyo ka kasi, okay, kahit wala kang ginagawa, pwede kang kumita. So what's my point? As early as possible, dapat right now, you need to engage in business. Bakit? Ito naman talaga kasi yung pinakapunot dulo eh. Kung gusto mo kumita ng malaki, you need to do business. So pakitype naman po dyan, business. Yan, negosyo. I-type po negosyo kasi pag-aaralan mo sa buong mundo, ang mga successful is nagninegosyo talaga eh. Wala naman talaga sa employment. There is nothing wrong about employment. Or kung gusto mong magtrabaho, gusto mong maging engineer, gusto mong maging seaman, gusto mong maging doktor, gusto mong maging nurse, or kung ano-ano pa, there's nothing wrong. But if you want to get your dreams, kung may pangarap ka kapatid, kailangan mo mag-business. May isa pa dito, ang business kasi, okay, iba kasi to. Ang business, it's a purpose. Bakit purpose? Pag negosyante ka po, mas marami kang matutulungan na tao. Bakit? Pag may-ari kang negosyo, marami kang may employ, marami kang magbibigay ng trabaho. Ganun yun pag nasa negosyo ka. Pag nag-empleyado ka kasi, sarili mo lang iniisip mo. Pero pag nagnegosyo ka, trabador mo, empleyado mo, iniisip mo sila. Ang marami mong matutulungan na tao. Ganun po yun. Kumbaga, mas marami kang matutulungan pag nagnenegosyo ka. 'Di ba? Next po, malapit na rin naman ako. Kung makikita mo to, there is a cycle na sinasabi, the rat race cycle. Anong rat race cycle? Ito yung you work, magka-income ka, babayad ka ng bills, mag-lifestyle ka, wala ka ulit na savings. Pag walang savings, pag nagkaroon na mo ulit ng bayarin, mangungutang ka, mag-work ka ulit, mag-income ka ulit, okay? Di ba? Babayad ko ulit ng bills, cycle ulit. There is the cycle, the rat race cycle. Kumbaga, hindi ka nakakaalis. Pero kahit you work so hard, okay? Kahit ikaw na yung pinakamasipag na empleyado, okay? Hindi ka pa rin nakakaalis sa rat race cycle.
is because ito na yung naging buhay mo eh. Hindi mo namalayan you started 20 years old and plus 40, you are 60 years old na. Hindi mo namalayan yun. Kasi bakit? Hindi ka nakaalis dun, no? Bakit? Kasi kung maliit ang kita mo, okay, yung expenses mo, okay, yung expenses mo, ang laki. Yung kita mo sa trabaho, tumataas, 'di ba, ng konti, pero ang mga bilihin, 'di ba, mas tumataas siya. Sa kulang talaga siya. Kulang talaga siya yung kinikita mo. Kaya wala naman masama na magdagdag ng pagkakita, lalo na ikaw OFW. At lalo na kung ikaw estudyante right now, this time you need to prepare yourself. Kasi bakit? Hindi naman, sabi nga ni Sammy, hindi naman guarantee na pag nagtapos ka ng school mo, 'di ba? May work ka. At kung makapagtrabaho ka naman, magkano lang naman ang sahod mo? Mas mataas pa yung mga expenses mo. Tama ba? Agree ba kayo doon? Pakitype ngang agree. Yan, kung may kausap pa ba ako dito, agree, di ba? Yan, agree, di ba? Kasi if kumbaga, kung papag-aaralan mo kasi kapatid, kailangan mo talaga maging financial illiterate, literacy, kailangan mo financial literacy. Hindi yung work hard. You need to work smart nowadays. Diba ito? May tatawag tayong 20 years plus 40 years is equal to 60 years. Diba? Kaya ka magre-retire. Imagine mo kapatid, magtatrabaho ka ng 40 taon, tapos magre-retire ka ng 60 years old para for retirement benefit. Diba? Imagine mo yon 60 years old ka na sa kakapalang magkakaroon ng, di ba, magkakaroon ng financial. Pero sa atin, may tinatawag na 4 years versus 40 years plan. In just 4 years, pwede ka dito magkaroon ng sasakyan, kumita ng milyon, makapag-travel, or even house and lot. Ganun siya sa negosyo natin. Leverage business kasi tayo. Kasi bakit? Yung 40 years sa pagiging empleyado na makukuha mo yung sasakyan, travel, or gusto mong buhay, lifestyle na gusto mo, sa negosyo natin, kaya mo makuha siya in just 4 years. Totoo yun. 'Di ba? So, pakitype naman dyan ng 4 years. 4 years. Yan. Next, malapit na po ako matapos. Ito, comparison lang siya. Law of singleness. Ngayon, may isang balot vendor, ang ano niya, ang goal niya, makapagbenta siya ng 1,000 na balot per day. Okay. Ngayon, yung balot vendor, pag maulan, pag hindi siya makapagtrabaho sa isang araw, wala siyang kita. 'Di ba? In short, law of singleness, ikaw at ikaw lang nagtatrabaho para sa sarili mo. Pag in-apply mo po yung law of leverage, which is sinasabi natin, pag nagnegosyo ka, pag ikaw yung balot vendor, ang goal mo din magbenta ng 1,000 balot sa isang araw. Ngayon, ngayon nag-hire ka ng 10 reseller na balot vendor. So ngayon yung 10 balot reseller na to, nagbebenta ng 100 na balot per day. So meron ka ulit na 1,000 balot na binabenta. Hindi man pumasok yung 4, okay lang. Kasi bakit? Meron ka pang 6. So that's the law of leverage. Na kahit wala kang ginagawa, kumikita ka. 'Di ba? Sabi nga, 'di ba? Don't work hard, work smart. Nowadays, 'di ba? Nowadays, you don't work hard, work smart. 'Di ba? Next, yan. So, patapos na rin naman ako. Nag-start ako sa negosyo, binenta ko po yung laptop ko. To tell you frankly, nakita ko yung negosyo, wala akong puhunan. Pero nakita ko yung potential niya. Nakita ko yung vision na pwede to, maganda to. So, I take risk. Okay, binenta ko yung laptop ko para ako makapag-start sa negosyo. Siya kaya kaway-kaway naman dyan kung meron kang ibibenta, di ba? So, kaya ikaw, kung meron kang gagawin mo din yung ginagawa namin, kumbaga, malay mo, ito na yung start ng time and financial breakthrough mo din sa buhay. 'Di ba? Ito ako nagsisimula, di kami mayaman, walang connection, wala ding good grades kasi yung nag-aral po ako talagang mahina, talagang academically. Academically, hindi mo talaga ako maasahan, 'di ba? Ang grades ko noon puro line of 7 eh. Ngayon, nangyari po, ito po ako na nag-start. So, unti-unti po na, nagkaroon tayo ng new identity. Di ba? Nagkaroon tayo ng magandang life dahil sa Digital Biz Academy. So, from someone na iyain, someone na may vision na, someone na puro worry kung ano yung magiging buhay ko. Ngayon, may direction na po tayo.
From someone na takot na mag-start to someone na, proud na proud ako sa progress na ginawa ko. Kasi if hindi ko ginawa yung pagbenta ng laptop ko, hindi ako naglakas na loob na sinubukan to, 'di ba? Wala sana ako ganitong resulta, 'di ba? So, dalawa po ang sasakyan ko. Then I'm planning next a year maglabas ng sports car ng Subaru BRZ. So, abangan mo 'yon, 'di ba? So, and then time freedom, binigyan ako ng business na I don't have to worry na nagta-travel ako kung may kita ako o wala kasi this business gives me time and financial breakthrough sa buhay. Then travel ko, yan, kagaling lang namin ni Head Coach Neural sa Shanghai, China last month, November 17 and 22. Yan, so MacBook na ang gamit ko po is MacBook and iMac, yung pinakamalaking Apple, di ba? Then yun, na-hit ko po yung Hall of Fame, pinakamataas na posisyon sa company na sa Bicol, buong Bicol po ito region. Then ang kinita ko po for January to November is around 1.6 million na. Imagine nyo po, 1.6 million ang kinita ko in just how many months? Imagine mo po yun. Magkano, anong ginawa ko? Nagbenta ko ng laptop. 11,980 yung binenta ko. Di ba? Kumbaga, ito yung yung binenta ko, parang lang yun eh. Kumbaga, para ko makapag-start. Pero ang negosyong binigay talaga sa akin, it's not just money. It's inspire me, empower ako, kasi hindi ko alam kung paano ako magsisimula eh. Change me to be better, give me hope, and bigyan ako ng magandang future ng Digital Biz Academy. Kaya ikaw kapatid, kung magkano dyan ang meron ka, kung ano yung sitwasyon mo sa life, it doesn't define who you are. Kasi meron na isang community na Digital Biz Academy na it will empower you, inspire you, and it will change you to be better. And it will give you hope. And malay mo, di ba? Kung ano nangyari sa akin and mangyayari dito sa'yo. Kumbaga, what is 11,980 or up to 50,000 kung puhunan na kung dito ka naman magbabago ang buhay mo. 'Di ba? So, anyway, with that, thank you so much. Hopefully, 'di ba, marami kayong natutunan sa sa sharing ko. Marami ba kayong natutunan? Paki-type naman ng yes, 'di ba? Kung marami kayong natutunan mga kapatid.